Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 101. Pagkatapos mag-announce ni Sonya, dumiretso siya sa koridor. Sa labas at tumawag. Isa pang babaeng empleyado na may magandang. Ang relasyon sa kanya ay dumating sa kanya pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Supervisor. Ilang taon kang nagsusumikap para sa pamilya Drake. Paano? Hindi ka ba nila mabibigyan ng kredito para sa iyong pagsusumikap? Hindi ba dapat ikaw? Na-promote na sa isang manager. Nagkaroon ng bakante ang kumpanya para sa procurement manager, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para gawin. Selena One, right. Pahayag ng babaeng empleyado pagkatapos niyang sumama kay Sonya. Galit na galit si Sonya dahil kakasalita lang ng empleyado sa kanya. Isip. Namutla ang mukha niya dahil sa galit na kumukulo sa loob niya. She tried her very best to force a smile. Buntong hininga, siya ay napakahusay at ni-recruit siya ni Miss Tanya. Sinabi ng general manager na siya nga. Personal na hinirang ni Miss Tanya. Tsaka nagpakita na si Selena. Ang kanyang kakayahan bilang isang malakas na career lady noong siya ay bahagi ng Taylor. Pamilya. F***8. Nabalitaan ko na pinalayas siya sa 5 ng pamilya Taylor. Taon na ang nakalipas, may nakakita sa kanya na namumulot ng basura para ibenta. Hindi ko alam kung anong ginawa. Miss Tanya seeing her. Galit din ang empleyado. Isipin mo nga. Ginugol mo ang iyong kabataan para sa kumpanyang ito. Kung hindi lumabas ang babae. Of nowhere bigla na lang ginawang manager ka. Kahit siya ay sumali sa kumpanya, dapat siyang magsimula bilang isang supervisor at ikaw bilang ang manager. Kinagat ni Sonya ang kanyang mga ngipin at nanunuya. Ha! Tingnan natin kung gaano siya katagal manatili sa ganitong posisyon. Kung hindi siya magaling, kailangan niyang i-dismiss. Sooner or later. Pagkasabi nito, tumingin siya sa paligid at saka bumulong. Ang babaeng empleyado. Felicia, let me tell you this. The manager told me ta. Tulungan siyang magayos ng hapunan ngayong gabi. Gusto niya lang siguro akong ipaalam. Everyone about the dinner this evening. Hindi tanga si Felicia. Siya. Bulalas agad. So, hindi niya sinabi na pupunta tayo sa hotel na iyon. Well, hindi niya sinabi na i-treat niya rin kami sa karaoke kundi siya ay dapat sisihin sa pagbibigay ng hindi malinaw na pagtuturo. Sa palagay ko sinabi niya sa akin na ayusin ang lahat, kabilang ang paggawa ng appointment sa hotel. Nagkibit balikat si Sonya at saka ngumiti. Ha! Simula nung nalaman mo yon. Siya ay pinalaya sa pamilya Taylor dati, at nakita pa ng ilang tao. Ang pagpupulot niya ng basura para ibenta, dapat wala siyang maraming pera. Marahil siya maaaring nahihirapang maglabas ng $1,000. Ang pribadong silid na aking ginawang bukang ay may minimum na paggastos na ₱200,000. Gusto kong gawing tanga siya sa harap. Lahat. Gas. Napabuntong hininga si Felicia at napasigaw sa gulat. Ikaw, hindi ba? Masyadong malayo. Iyan ay maraming pera. Ano ang mangyayari kung magagalit siya? Bago pa tayo kumanta, mahihirapan ka ba? Besides, baka siya not turn up at all if she know how expensive it is. Hehe, kung hindi siya lumingon up, siya ay mapapahiya. 12 ng mga kasamahan ang nanunood sa kanya. At saka, sinabi ko sa lahat ngayon lang na gusto niyang pumunta sa pinakamagandang hotel. Kung makakakain tayo sa ilang murang mga stall sa tabi ng kalsada, magiging ganito ang ating mga kasamahan. Nabigo. Sa tingin mo ba ay magsusumikap sila para sa kanya sa hinaharap? Furthermore, she can't put the blame on me. If she did, I will blame her. Sa halip para sa hindi pagbibigay ng malinaw na mga tagubilin. Ang sabi niya sa akin ay gawin ang arrangements for me. Ngumiti ng nakakaloko si Sonya. Kung ipapahiya niya ang sarili niya. Sa unang araw sa trabaho at ginagawang hindi masaya ang mga empleyado sa kumpanya. At hindi nasisiyahan sa kanya, magkakaroon ng mga salungatan sa hinaharap. Gayon din, ako, ang supervisor, huwag makipagtulungan ng mabuti sa kanya. Sa kasong iyon, maaaring kailanganin niya. Vacate her position within a month. Supervisor, don't worry. Ako ay sa side mo. Magsasalita ako para sa iyo. Pagkatapos noon, nagtanong si Felicia, nga pala. Supervisor, narinig ko na ang bagong manager na ito ay binabayaran ng mataas na sweldo. Kabanata 102. Napakataas. Hindi ba't katulad ng dating manager? Hindi ba siya nakakuha ng buwanang sweldo ng $100,000 box? Idinagdag sa iba't ibang
Subsidies, malamang na nakakuha siya ng kabuuang 170,000. Box? No. Kumunat ang noo ni Sonia. Bahagya siyang nagulat. I heard that it's not. Pareho. Kung hindi ako nagkakamali, 1 million bucks a month ang sweldo niya na may year-end bonus. Sabi ng babaeng empleyadong tinawag na Felicia, hindi ko alam. Bakit ganoon kataas ang sweldo niya? Ito ay mapangahas, hindi mo ba iniisip? Ako. Maiintindihan niya kung kamag-anak siya ng pamilya Drake, pero hindi. Sa tingin ko, sapat na para sa kanya na italaga bilang manager. Walang kailangan to pay her such a high salary. Kinakabahan na lang si Sonia sa iniisip nito. Kung siya ang naging manager, babayaran ba siya ng ganoon kataas na sweldo? Siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Drake pagkatapos ng lahat. Ang pag-iisip ng kanyang pagkatao. Ginawa ng manager na hindi sumali si Selena sa kumpanya ang umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya nagawang manatiling kalmado buong hapon. Hindi nagtagal, oras na para makuha. Walang trabaho. Si Selena naman ay lumabas na rin ng opisina. Lahat, ngayon ang una ko. Araw sa trabaho sa kumpanya. Para mabuo ang ating pagkakaibigan, nagplano ako. Upang ilabas ang lahat para sa hapunan ngayong gabi. Ipinaalam ang supervisor na si Sonia. Everyone. Masayang tanong ni Selena pagkalabas ng pinto. There. Ay hindi gaanong empleyado, mga 20 hanggang 30 tao. Tinansya niya na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng ilang libong bucks kahit man lang. Kahit na noon ay nababalisa para kay Selena na 5 taon nang naghihirap, naisip niya. Hindi malaking bagay nang maalala niya ang kanyang buwanang kita ng ₱1,000,000. Salamat manager. Napakabait mo sa amin. I have never. Nakapunta ako sa isang 6-star hotel sa buhay ko. Isang babaeng empleyado na sobra excited, sabi, unexpectedly, I have given my first time to the manager. Sayang, may anak ka na. How could this be your first time? Isang lalaki. Biro ng empleyado sa tabi niya. I mean the first time to a 6-star hotel. Ano? Marumi ang isip mo. Tsaka hindi lalaki ang manager. Ang babae. Ngumisi ang empleyado at sinabing, nasasabik ako sa pag-iisip tungkol sa pagpunta para sa isang karaoke session sa high-end KTV after dinner. 6-star hotel. Mataas. NKTV. Napakunot ang noo ni Selena sa narinig. Sinabi niya kay Sonia. Para ipaalam sa lahat na umalis ng maaga sa trabaho sa halip na mag-overtime. Gayunpaman, tila kinuha ni Sonia ang kanyang sarili na sabihin sa lahat. Tungkol sa maluhong gabi sa labas. Oo, hindi mo ba pinaalam sa supervisor? Everyone about it. Sumimangot ang isang matandang empleyado na medyo maputi ang buhok. Hindi. Napangiti si Sonia na nasa gilid. Sabik siyang makita kung ano ang gustong gawin ni Selena tungkol dito. Kung sasabihin niya na ito ay isang pagkakamali, lahat ay maiiwang bigo at kahit napakiramdam na Selena pulled isang trick sa kanila. Hindi sila makikipagtulungan ng maayos sa kanya sa hinaharap sa trabaho. Tsaka, yun. Magiging unang impression niya sa lahat. Ang unang impression ay palaging naging mahalaga. Hindi walang muwang si Selena. Sinaman niya ng tingin si Sonia at alam niya kung ano ang nangyayari. Parang may hindi masyadong masaya. Tungkol sa pagiging manager niya. Nakabook na ba ang private room? Tanong ni Selena. Tanong ng kabilang partido. Kabanata 103. Oo nga diba sabi mo ako na ang mag-ayos. I have arranged for a relative. Sikat na pribadong silid, ang pinakamababang paggasta ay 200,000 lamang. Box. Narinig ko na bilang manager, isa lang ang buwan ng sweldo mo. ₱1,000,000. You should be fine with it, right? Maliwanag na sabi ni Sonia. Ngumisi. No way. Ganun ba kataas ang sweldo ng manager? Nako, nagpabok ka na ba? Pribadong kwarto. Ang bait talaga ng manager sa amin. Ang pinakamababang paggasta ay $200,000. Ang iba pang mga empleyado ay nabuhayan lahat. Nagtatatalon sa tuwa ang ilang empleyadong babae. Sa paghusga mula sa sitwasyon, si Selena ay napagtagumpayan ng isang malagim na pakiramdam na sumasalamin sa mukha niya. $200,000 bilang pinakamababang paggasta, gagawin nila. Malamang na gumastos ng higit pa sa hapunan. Bukod dito, hindi pa rin sigurado kung paano. Magkano ang gagastusin nila para sa karaoke session? Galit na galit siya at parang nakikinig kay Sonia. Nakakadiri ang babaeng iyon. Nagpa siya sa ngalan ni Selena nang hindi kumonsulta sa kanya. Sa kasamaang palad, kaya niya. Huwag gawin ito. Alam na alam niya na si Sonia ay isang old-timer at isa ring supervisor. Maaaring mayroon siyang ilang mga pinagkakatiwalaan sa paligid.
Pinagalitan ba ni Selena si Sonia? 8. Hindi magdadala ng anumang benepisyo kay Selena. Kung pupunta sila sa isang ordinaryo restaurant, madidismaya ang lahat at magsisimula pa silang tawagan siya. Kuripot. Kaya naman, hindi niya masasabing nagkamali rin si Sonia. Ito ay hindi mag-aayos ng mga bagay para sa kanya. Anong meron? Manager, hindi mo ba naitanong? Ako ang mag-ayos nito. Is there something wrong? Nang makitang matagal nang hindi umimik si Selena, natuwa si Sonia sa sarili. Nakuha ni Selena ang sarili. Sabay-sabay na mabilis at saka ngumiti na para bang walang pakialam. Ang dinastiya. Hotel, tama. Terena, maaga pa. Bibigyan ko ang lahat ng 2 oras para umalis. Umuwi at magpalit o magbihis. Maaari ka nang bumalik at maghanda ngayon. Yeah, great. Mabuhay ang manager. Ang babaeng empleyado na nagkaroon ng most exciting reaction kanina, sumigaw agad. Ganun talaga ang manager. Mapagbigay. Dinadala niya kami sa isang 6-star hotel para sa hapunan. Hindi ko nakilala leader na ganito sa buhay ko. Oo, first time kong maka-encounter ng ganyan. Isang mabuting pinuno. Isa-isang umalis ang mga empleyado sa kanilang mga tahanan. Pananabik. Nagkasundo silang lahat na magtipon sa entrance ng hotel. Si Sonia, na nakatayo sa gilid ay tuluyang natulala. Hindi niya inaasahan na papayag si Selena. Dito, 5 taon nang hindi nagtatrabaho ang babae, may nakakita pa. Namumulot siya ng basura kanina. Malamang na kailangan nila ng 3 hanggang 400,000 piso para sa libangan ngayong gabi. Kakayanin kaya niya ang ganoong kalaki? Pera. Anong meron? Supervisor, ayaw mo bang bumalik at magsuot makeup or something? Nakita ni Selena na nakatayo pa rin doon si Sonia. Siya. Hindi napigil ang matawa sa kanyang puso at magtanong. Oh, ako, pupunta ako ngayon. Sagot ni Sonia at saka umalis kasama ang iba. Supervisor, anong meron? Ito. Pumayag talaga ang babae. Mayroon ba siyang ganoong kalaking pera? Sa lalong madaling panahon ni Sonia. Naglakad palabas ng kumpanya, sabik na humakbang si Felicia para magchismisan. Ako ay nagulat din. Marami ba siyang pera? Kahit buwan ang sweldo niya. Is 1 million bucks, hindi pa siya nababayaran, di ba? Where the hell does she get so much money from? Nagsalubong ang kilay ni Sonia. This woman ay tuso. Alam niya siguro na sinasadya ko iyon para mapahiya kanya, kaya ayaw niyang sumuko. Naglaro siya para makuha ang puso ng mga tao. Oo, kung sinabi niya na hindi kanya hiniling na mag-book ng 6 na bituin. Hotel, o sinabihan kang humanap ng bagong lugar para sa hapunan, gagawin ng ibang mga empleyado. Tiyak na malungkot, napakatalino niyang pumayag na parang wala lang nangyari. Hindi siya madaling pakisamahan. Kabanata 104. Umalis si Selena sa kumpanya pagkaalis ng iba, maasim. Ekspresyon ng mukha niya sa lahat ng oras. Mayroon lamang siyang 100,000 bucks sa kanya. Ngunit ang hapunan at karaoke ay madaling magasto sa kanya ng higit sa 300,000. Naramdaman niya ang kurot sa kanya. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Selena. Kung pinayagan niya si Sonia upang magtagumpay, magkakaroon siya ng isang malungkot na oras sa kumpanya sa hinaharap. Bukod dito, kahit na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera, binayaran siya ng isang mabigat na sweldo. Bilang hanggat iginuhit niya ang kanyang unang sweldo, aalisin siya mula sa mahigpit na pananalapi. Sitwasyon. Wala siyang maisip na mas magandang solusyon pagkatapos mag-isip tungkol sa nag-isip sandali, kaya nagpa siyang tawagan si Fiona. Naglabas si Faye ng isang milyong bucks dati, pagkatapos ng lahat, at may humigit kumulang 800,000 kasama si Fiona. Kukuha lang muna siya ng kaunti kay Fiona para ayusin ang usapin. Maria. Mahinang tawag ni Selena sabay sagot ni Fiona sa tawag. Selena, kamusta ka? Sa trabaho. Nag-aalalang tanong ni Fiona nang hindi na hinintay na magsalita pa si Selena. Selena, hayaan mong sabihin ko sa iyo na napagpasyahan namin na pinakamahusay na maghiwalay ka. Fane. Ang mas maaga ay mas mabuti. Marahil ay dapat kang magpahinga ng ilang oras. Bukas o sa makalawa para ma-finalize ang divorce papers. Kung hindi, magdudulot sa atin ng malaking gulo ang hothead na ito, si Selena. Natahimik sandali. Ma, don't tell me this. Hindi ko siya hihiwalayan. Kahit na hindi siya maaaring magbigay ng 30 milyon sa ika-70 kaarawan ni Lolo o mag-alok sa amin ng anumang regalo. I'll still stay with him. Ikaw, bakit ba ang sanggit mo? Nagkaroon kami. Maging ganito ngayon dahil hindi ka nakinig sa iyong lolo at sa amin. Kung
Pinalaglag mo ang bata, hindi tayo haantong sa ganito. Bakit ako? Manganak ng ganyang anak na babae. Napakalungkot ng buhay. Fiona. Tuloy-tuloy na ungol sa kabilang dulo ng telepono. Si Selena ay naliligaw ng mga salita. Dahil ayaw na niyang pag-usapan pa ang bagay na iyon, nagpasya siya. Para maging diretso. Tinawagan kita dahil may emergency, ma, at kailangan ko ng pera. Pwede bang mag-transfer ka na ng 300,000 sa akin? 300,000, sa lalong madaling panahon. Habang binabanggit ang pera, biglang tumaas ng ilang oktabo ang boses ni Fiona. Bakit kailangan mo ng napakaraming pera? She sputtered. Hindi ka ba nagtatrabaho? Doon para kumita ng pera. Para saan ang pera? Huwag mong sabihin sa akin ang hanggal na fame na iyon. Hinampis ng kanyang electric scooter ang marangyang sasakyan ng isang tao. Nagulat si Selena na patulala siya sa katawa-tawang imahinasyon ng kanyang ina. Ma! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo dito? Wika niya, isang mapait na ngiti sa kanya. Mukha, ilipat mo na lang sa akin ang pera. Kailangan ko talaga ng mabilis. Ito ang aking unang araw sa trabaho at itinalaga ako bilang manager, kaya kinukuha ko ang mga tauhan sa aking department out for a meal. Bakit kailangan mo ng ganyan para lang sa isang pagkain? Ilang tao ang naroon sa iyong departamento? Bakit kailangan mo yan? Maraming pera. Wala ka bang 100,000 sa kamay? Hindi pa ba sapat yon? Ikaw. May tinatago siguro sa akin, di ba? Siguradong may problema na naman si Fane. May humiling ba sa kanya na magbayad? Sabihin mo ng tapat sa nanay mo. Ano ang nangyayari? Patuloy na gumagalaw si Fiona sa kabilang linya. Galit na galit si Selena. That she curtly replied, Ma, pwede bang i-transfer mo na lang sa akin? Babayaran kita. Balik kapag nabayaran na ako. Bibigyan kita ng 100,000 pa, okay? Isipin mo na lang. I'm borrowing it from you, okay? Pero paano ko ililipat? Binigyan ako ni Fane. Cash, at hindi ko pa na-deposito sa bangko. Tsaka kung hindi mo sasabihin sa akin. Kung ano mismo ang gagawin mo dito, hindi ko ibibigay sa iyo. Kabanata 105. Matigas ang ulo ni Fiona. Ang mga sulok ng bibig ni Selena ay gumulong sa mapait na ngiti. Mapait niyang ibinaba ang tawag sa pagkabigo. Honey, anong problema? Mukhang masama ang pakiramdam mo sa unang araw mo sa trabaho. Nagkataon namang ipinarada ni Fane ang kanyang electric scooter sa kanyang harapan. Nilabas niya yung binili niyang ice cream at binigay kay Selena. Medyo mainit ang panahon. Maaga pa naman kaya nag-drive na lang ako at bumili ng 2 ice cream. Selena. Tumugon sa banayad ng ngiti ni Fane ng malungkot. Kinuha niya ang ice cream at, Hobby, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kakapasok ko lang sa kumpanya at nahulog ako sa pukana ng isang tao. Ang ikinadismaya ko ay iyon. Nang humingi ako sa aking ina ng 300,000 at sinabi sa kanya na babayaran ko siya kung kailan nakukuha ko ang sweldo niya, tumanggi siyang ipahiram sa akin. Akala niya kasama ka. Problema at gusto kong bayaran ang pera sa isang tao para sa problema mo. Sanhi, nakaramdam ng pagkabalisa si Fane nang makita niya ang mapurol na ekspresyon ni Selena. Siya. Humakbang at ngumiti ng mahina. Honey, okay lang. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa asawa mo. Kailangan mo ng 300,000 hectares. I'll take you to the bank. At cash out ng 1,000,000. Ibibigay ko sa'yo para maging komportable ka. Sa sandaling natapos siya, gayon paman, ang kanyang mukha ay naging malungkot. Mahigpit na nagbol ang kanyang mga kamao. Sino ang nangahas na magplano laban sa iyo sa unang araw mo sa trabaho? Papatayin ko siya. Moherf asterisk sacker. How dare he shemed against my woman? Siya ay hinuhukay ang kanyang sariling libingan. Hindi mo ba magagawa ito? Gusto mo bang malutas ang bawat problema sa iyong mga kamao? At, sa totoo lang, hindi ito isang malaking bagay. Siya ay naging isang supervisor para sa maraming taon, at marahil ay sabik siyang ma-promote bilang manager. Sa kasamaang palad, ibinigay sa akin ang bakante. Muli, mapait na ngumiti si Selena. Halo-halo ang nararamdaman niya para kay Fane. Galit siya sa inasal niya. Bastos na lalaking gustong lutisin ang lahat gamit ang kanyang mga kamao. Nagbanta pa siya. Para patayin ang tao. Ang nagustuhan niya naman sa lalaki ay sa kanya. Tapat na pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Siya ay hindi kailanman nagkulang ng isang pakiramdam ng seguridad. Sa ganyan. Kaso, wala akong gagawin sa mga kamao ko. Sabi mo kulang ka. 300,000. What's going on? Tanong ni Fane. I was careless. Sonia, ang
Supervisor ng aming kumpanya, ay nasa pagbili ng kumpanya. Departamento sa loob ng maraming taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-book siya para sa 6 na star hotel at karaoke pagkatapos ng hapunan. Naisip ko na kailangan kong maghanda at least $400,000 bucks. Mayroon akong 100,000 sa kamay, kaya hiniling ko sa aking ina na bigyan ako $300,000 bucks. Who would have thought? Inamin ni Selena ang mga detalye na iyon. Nangyari sa pagitan nila ng kanyang ina kay Fane. Hoy, kung alam ko lang. Hindi sana ako pumayag na gamutin sila ngayon lang, she continued. Ito ay isang malaki deal kung nahihiya ako o pinaghirapan nila ako sa opisina sa kinabukasan. Ngayon, hindi kami makakapaglabas ng ganoon kalaking pera, at sinabi ko sa kanila na magkita sila. Ako din sa entrance ng hotel. Ito ay mas nakakahiya. Well, may karaoke pa pagkatapos ng hapunan, sagot ni Fane. Natatakot ako sa 1,000,000. Maaaring hindi sapat ang pera. Dahil pumayag ka na tretuhin sila at sinabi sa kanila. Mga empleyado para umuwi at magbihis, maghanda tayo ng 2,000,000 para ngayong gabi. Si Sonia ay isang Mohurf asterisk sacker. Sa tingin ko gusto kanyang makitang nahihiya. Tungkol sa kawalan ng sapat na pera. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, si Fane ay determinado. Let's go and cash out 2,000,000. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang pera. 2,000,000. Ganun pa ba kalaki ang pera mo? Card. Napabuntong hininga si Selena matapos marinig si Fane. Akala niya ay naubusan na siya ng laman. Yung bonus niya last time. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kalaking pera. Card. Honey, sumakay ka na sa scooter. Tara, kumuha tayo ng pera. Kumapit ka ng mahigpit. Ako. Tinapik ni Fane ang upuan ng kanyang electric scooter at ngumiti ng matamis. Sige. Namula ang mukha ni Selena. Dinilaan niya ang ice cream na hawak niya. Sa pamamagitan ng kamay, at ang kanyang puso ay napuno ng tamis at kagalakan. Kabanata 106. Napangiti si Selena habang nakaupo sa electric scooter ni Fane. 5 taon niyang hinintay ang pagbabalik nito. Siya ang nauna. Lumitaw sa harap niya kapag siya ay dumaranas ng pinakamahirap, walang magawa. Oras ng kanyang buhay. Sa mga matatamis na kaisipang sumasayaw sa kanyang isipan, hinawakan niya ang ice cream gamit ang isang kamay at ang kanyang libreng braso ay nakapulupot sa baywang ni Fane. Sadyang, namumula ang pamumula niya sa pisngi. Para itago na siya. Sadyang ginagawa iyon, magiliw siyang nagsalita, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Ikaw. Tinatakot ako. Sumilip si Fane sa kanyang malajay na puting kamay, nakaramdam siya ng pakiramdam ng kaligayahan. Akala niya ay napakabagal na ng mga ito. Sa lalong madaling panahon, dumating ang dalawa sa pasukan ng isang bangko. Pagkatapos ay ipinarode ni Fane ang kanyang scooter sa kalsada. Balikat, wifey, punta tayo dyan at bumili tayo ng malaking duffel bag. 2,000,000 in. Marami ang cash. Kung hindi ka bibili ng malaking bag, natatakot ako na hindi mo sila mahawakan. Ngumiti si Fane at tumawid ng kalsada kasama si Selena. Ikaw ba? Talagang nakakapag-withdraw ng 2,000,000. Mukhang hindi mapakali si Selena, siya. Hindi kumbinsido. Tila mas marami ang naiambag ni Fane. Minsan sa hukbo. Kung hindi, imposibleng mabigyan siya. 3 o 4 na milyon bilang kanyang bonus. Kung hindi lang ako takot mang-attract din. Marami pa akong masasabi, kaya kung maglabas ng 1,000,000 para sa iyo. Ngumiti siya ng mapait. Selena, 1,000,000. Nagbibiro ka siguro. Hindi sigurado si Selena kung siya dapat umiyak o tumawa sa biro niya. Ang taong ito ay naging mas mahusay at mas mahusay. Nagyayabang. Boss, gusto kong bumili ng bag. Tawag ni Fane pagpasok nila A. Maliit na grocery store sa tabi ng bangko. Ay, gusto ko ng malaki. Ang may-ari ng grocery store ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Pagkatapos niyang pag-aralan ang parehong Fane and Selena, she stated, "You're buying it to keep clothes, isn't you? Or, may balak ka bang pumasok sa trabaho? Kung wala kang maraming damit, ito ay dapat." Tama na. Kumunat ang noo ni Fane sa bag. I have no idea how much is 2,000,000. Sa cash, wika niya. I don't think this is enough, kaya palakihin na lang natin. Isa. Haha. Binata, kailangan mo bang magyabang kapag bumili ka ng ganitong uri? Bag. Nakakatawa talaga ang mga kabataan ngayon. The middle-aged babae chuckled at lumingon kay Selena. Young lady, gusto kong sabihin sa iyo iyan. Ang isang binatang tulad niya na mahilig magyabang ay hindi masyadong maaasahan. Kailangan mong mag-isip. Maingat.
Ang pagpapakasal ay isang malaking desisyon na dapat gawin. Lumingon ang mukha ni Fane. Madilim. Bakit niya naisip na ang babae ay medyo masungit para sa kanyang kapakanan? Hindi napigilan ni Selena ang tawa pagkatapos niyang marinig iyon. Ate, huli na. Tumatakbo na ang anak natin. Kung hindi, isa sa alang-alang kung pumili ng mas mahusay. Asawa. Napangiti si Fane nang marinig ang usapan. Oh, I see. Ikaw. Sigurado ka bang pumili? Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita kapag naging tayo. Bahay. Sumama ka. Kunin mo ito at lagyan mo ng pera, mas matanda ako sa ikaw, ngunit hindi pa ako ikakasal. Sabi mo tumatakbo na ang anak mo. Masyadong. Ano ang nagawa ko upang maging karapat-dapat sa kahihiyang ito sa sikat ng araw? Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay tila lampas ng bahagya sa kanyang 30s. Nagbigay siya ng malaki bag na may mga floral pattern na kadalasang ginagamit ng mga manggagawa kay Fane. Kunin mo ito para sayo. Cash. I think this must be big enough. Magkano? Kalimutan mo na, ibibigay ko. 100 ka. Panatilihin ang pagbabago upang aliwin ang iyong sugatang puso. Fane. Naisip na nakakatawa ang babae, kaya binaton niya ito ng 100. Bago tumalikod kay Selena at lumabas ng tindahan. Ikaw talaga. Generous. Hindi alam ni Selena kung paano magre-react. I used Kylie out ta. Mamulot ng basura. Hindi man lang tayo kumita ng 100 sa isang araw. Kabanata 107. Nang marinig iyon, kumirot ang puso ni Fane. Huminto siya sa pasukan ng bangko at inabot niya para haplasan ang magandang mukha ni Selena. Huwag kang mag-alala. Bumalik ako ngayon, at hindi ka na maghihirap pa. Anyway, ang asawa mo ngayon ay may katayuan sa lipunan. Kumikita din ako ng 20 million bucks sa isang buwan ngayon, tama ba? Ang puso ni Selena ay napuno ng init, at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito. Parang hindi nagsinungaling sa'yo si Miss Tanya. Talagang nakuha mo ang trabaho. Oo, sila. Inayos din ako ng kwarto sa villa. Maaari akong tumira doon kung gusto ko, ngunit sa tingin ko, mas komportable na matulog sa isang kwarto kasama ang aking asawa. Ngumiti si Fane. Habang pinag-aaralan niya ang babaeng nauna sa kanya. Sa pamamagitan niya, napagtanto niya na ang mundo ay napakaganda. Siya na ang mananagot sa buhay niya simula noon. Ano? Ginagawa mo ba dito ang isang malaking mabulaklak na bag? Papasok ka ba dyan para pumili? Itaas ang bote ng mineral water. Umalis ka nga. Isang lalaking nakasuot. May dumating na gintong kwintas. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay naglakbay pababa sa makatarungang mga binti. Sa ilalim ng propesyonal na palda ng trabaho ni Selena. Masungit na bulalas niya. Sok! Sok! Ang babaeng ito ay medyo maganda. Paano ba naman ang isang trash picker ay makakahanap ng ganyan? Isang magandang asawa. Binigyan ni Fane ng malamig na titig ang lalaki at dumiretso kay Selena. Ang bangko. F***. Lumakad din ang lalaki papasok sa bangko na may malawak na ngiti. Sa loob, may mga nakapila na. Maraming nakaupo. Upuan, naghihintay ng kanilang turn. Masyadong maraming tao dito, hindi ko alam. Gaano katagal bago mag-withdraw ng pera? Walang magawang bumantong hininga si Selena. Paningin ng malaking pulutong. Magiging mabilis. Paninigurado ni Fane sa kanya. Isang babaeng empleyado. Sa counter ay nakita si Fane na paparating. Lumapit ito sa kanya na may malaking ngiti at enthusiastically ushered, "Oh, handsome guy, nandito ka na naman. Halika. Halika, pasok tayo sa VIP room. Maaari kang magpahinga ng iyong kasintahan. Doon. I'll be serve you immediately." Teka, taga-kuha lang siya ng basura. Bakit? Nagsisilbi ka ba sa isang tulad niya? Ano ang nangyayari sa iyong bangko? Ikaw. Dapat ako ang nagsisilbi sa halip. Nandito ako para kumuha ng 100,000. Ang matabang lalaki na nakasuot ng gintong kwintas ay tinapik ang tiyan ng beer at tumaas baba. Medyo, mukhang mayabang lahat. Ako ang manager dito. Kahit VIP ka. It isn't my responsibility as a manager to serve you. Ang mukha ng babae. Naging malamig. Ang kapatid na ito ay aming VIP customer, isang super VIP na nag-withdraw. $1 million the last time he was here. You weren't that friendly when I came. Dito noong isang araw, mahinahong pagsingit ni Fane. Oy, hindi pagkakaunawaan. Hindi ko ine-expect na mayaman ka pala. Gusto mo ba talagang mag-withdraw ng 1 million? Flatter naman ng babaeng manager. Dear customer, how much are you taking out this time? Magalang na tanong niya kay Fane. Fane. Tumingin sa bag na hawak niya.
Ang bag na ito ay dapat magkaroon ng 2 milyon. Sa cash, tama. I'll withdraw 2 million bucks. Ang lalaking katabi niya. Tulala. Ang isang taong maaaring kumuha ng 2 milyon sa cash ay dapat na isang mayaman. Ikalawang henerasyon. Ay, pero syempre. Please come this way. Ang babae. Pinangunahan ng manager ang daan. By the way, I have to correct you. This isn't my kasintahan, asawa ko siya. Nagulat si Fane sa pagtrato sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala niya si Selena sa manager. Kabanata 108. Asawa. Ang manager ay itinuturing na isang magandang babae na may kaakit-akit. Figure. Upang marinig ang paglilinaw ni Fane, natigilan siya sandali. Tinitigan niya si Selena, berde sa inggit. Ang swerte talaga ng dalagang ito. Nagpakasal sa isang gwapo at mayaman. Wala kang dapat ipag-alala. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Umaasa siyang magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang relasyon. Kasama si Fane. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang mayamang lalaki. Sa sandaling nakilala niya si Selena, gayunpaman, nakaramdam siya ng kababaan sa lugar. Ang babae na nakatayo sa harap niya ay higit na mabuti kaysa sa kanya, hitsura at pagtitimpi. Matalino. Minsang dinala niya sina Fane at Selena sa isang pribadong silid, pumunta ang manager. Upang gumawa ng isang tasa ng kape para sa kanilang dalawa bago sila tulungan sa kanilang negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking halaga ng pera ang ipinadala kay Fane sa ilalim ng escort ng 2 security guard. Tulungan mo akong ilagay ang mga ito sa bag na ito. Sabi ni Fane. Na may malabong ngiti. Nagulat ang 2 security guard sa nakita ng mabulaklak na bag. Ang ganitong ordinaryong mabulaklak na bag ay ginamit ng maraming sahod. Ay ibinigay sa kanila upang itago ang 2 milyong pera. Totoo, mayayaman. Ay isa ng uri at mahirap intindihin. 2 milyon talaga ang kinuha mo. Out. Sinubukan ni Selena na buhatin ang mabulaklak na bag sa kanyang harapan. Medyo mabigat sa pakiramdam. Pagkalabas ng mag-asawa, mabilis silang sumakay sa scooter at sumakay papunta sa hotel. Talaga bang may 2 milyong pera dyan? Nakatingin sa tila mabigat na bag sa electric scooter, nagulat ang babaeng nagbebenta ng bag sa kanila. Iniisip niya kung ano ang nakita niya. Ay tama, nakita niya ang mag-asawang papunta sa bangko sa tabi ng pinto kasama ang walang laman na bag, ngunit nang muli silang lumitaw, ang bag ay puno at mabigat. Siya tumakbo sa isa sa mga security guard at nagtanong, "Kuya, sila ba ang 2 tao? Sinong nag-walkout kanina na may dalang pera sa bag?" Yung security guard. Iginala niya ang kanyang mga mata. Are you talking nonsense? If they're not here to withdraw pera, sa tingin mo ba nandito sila para mangolekta ng basura? My goodness, ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ko maisip ang isang lalaki na nakasuot ng casual na damit sa kanyang electric. Napakayaman ng scooter. Napalunok ng malaking laway ang babae. Nagsimula siya upang pagdudahan ang kanyang paghatol. Dahil maaga pa, dinala ni Fane si Selena kung saan para uminom. Ilang oras silang magkasama, nag-uusap, bago tumungo ang hotel. Sa plaza sa labas ng hotel, mahigit 20 empleyado ng ang departamento ng pagkuha ay nakatayong naghihintay. Lahat ng babaeng empleyado ay nagsikap sa pagbibihis dahil unang beses nilang tumangkilik sa ganoong high-end na lugar. Tuwang-tuwa sila, ang ilan ay sexy, at ang ilan ay nakadamit na parang pupunta sila sa isang ballroom party. Bakit hindi pa dumating ang manager? Ako. Gutom na gutom. Bulong ng isang babaeng empleyado matapos maghintay ng ilang sandali. Felicia. Sinuri ang oras. Kumunat ang noo niya at lumapit kay Sonia. Supervisor, paano? Teka, wala pa si Selena. Baka hindi siya sasama dahil wala siya pera. Natigilan si Sonia nang marinig si Felicia, ngunit natuwa siya. Oh, well. I've booked this hotel to embarrass her. She must be terribly nabalisa at nagpasyang panindigan tayo. Hoy, kung ganito ang kaso, mabuti para sa atin. Natatawang sabi ni Felicia. Everyone put effort into dressing up for dinner. Magagalit sila kapag nalaman nilang pinatayo-tayo ni Selena. Paf! Akala ko siya ay napakatalino at mayaman. Hinihila niya lang pala ang aming mga paa. Bobo, babae. Gusto kong makita kung paano niya pinangangasiwaan ang trabaho sa hinaharap. Sonia, malamig na umungol habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Biglang isang lalaki. Ang empleyado ay nagsalita ng malakas, "Oh, narito siya. Nandito na ang manager." Kabanata 109. Saan? Aling sasakyan niya? May nagtanong. Bakit hindi ko makita?
Ang taong nasa likod ng electric scooter ay kamukha ng manager. Ang lalaki. Itinuro ng empleyado ang electric scooter na dahan-daang papalapit sa kalsada. Balikat. My goodness, it's her. Sino ang lalaking iyon? Tiyak na hindi ang kanyang asawa. Tama ba? May mabulaklak na bag sa harap niya. Papunta na ba ang asawa niya? Work and he dropped her on his way. Nagulat si Felicia sa ginawa niya. Nakita. Pwede ba? Di ba sabi mo 1 million ang sweldo ng manager A? Buwan. Sa sobrang taas ng sweldo, bakit kailangan pang magtrabaho ng asawa niya? A. Napakunot ang noo ng lalaking empleyado sa kanyang sinabi. Hehe. Maaaring hindi mo alam pero siya. Ang sikat na dilag, Selena Taylor. Siya ang pinalayas ng Taylor. Pamilya, she added. Ang kanyang asawa ay dapat na bumalik mula sa hukbo. Hayaan mo. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba kung bakit siya nakasakay sa electric scooter? Ito ay dahil wala siyang pera. Kanina, may nakakita sa kanya na kasama siya. Anak na namumulot ng basura para ibenta. Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang milyon? Box a month na trabaho. Tsaka di ba 1 month away pa siya? Binayaran ng sweldo. Panunuyan ni Felicia at ibinulsa sa iba ang kanyang nalalaman. Mga empleyado, imposibleng wala siyang pera. Kung wala siyang pera, bakit tayo yayain ng manager sa isang 6-star hotel? Ang lalaking empleyado. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naniniwala ako na dapat mayaman ang manager. Kung mayaman siya, bakit hindi siya bumili ng isang maliit na kotse? Bakit siya nakasakay sa isang electric scooter? Hindi pa rin kumbinsido si Felicia. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo? Anyway, it's the manager's treat ngayon. It's her business kung may pera siya. Magbayad o hindi, kailangan lang nating i-enjoy ang gabi. Si Sonia, na nakatayo sa gilid. Quip. Pagkaraang makahanap ni Fane at Selena ng mapagparadahan ng kanilang scooter, sila sabay lakad. Hayaan mong ipakilala ko ang lahat. He's my husband, Fane. Kakaalis lang niya sa trabaho, kaya sinundo niya ako. Sumama si Selena sa mga tao. Nakangiting masaya. Ikinalulungkot ko talaga na pinaghintay ko ang lahat. Huwag mag-alala, manager. Kada rating lang namin kanina. Sagot ng isang babaeng empleyado. Masayahin. Ngumiti si Sonia kay Fane. This is the manager's husband. I heard. Na food delivery guy siya dati diba? Noon lang siya na-enlist. In behalf of young Master Taylor, right? Nagdilim ang mukha ni Selena, pero pinilit niyang ngumiti. Wow! Supervisor, marami kang alam. Bagay. Hehe. Marami akong alam na bagay. Narinig ko na rin ang manager namin. Namumulot ng basura ilang araw na ang nakalipas. Paano ba naman kasi bigla ka na lang naging manager namin? What a incredible change. Panunuya ni Sonia. Kayong dalawa. Napakagandang tugma. Manager, ang ibig niyang sabihin ay ang mapanirang paraan, hindi ang other way around. Humakbang si Felicia at pinaalalahanan si Selena. Ay, talaga. Ay, para akong tanga. Akala ko ito ay isang magandang paraan upang purihin ang mga tao, ako ay ginawang tanga ang sarili ko dahil hindi ako natuto. Nakangiting sabi ni Sonia. Pretty girl, nag-toothbrush ka ba ngayon? Malamig na sagot ni Fane. Sure ako. Ginawa. Bakit? Bakit ang bango ng bibig mo? Kabanata 110. Ikaw, bakit mo sinabi sa akin yan? Ano bang problema mo? Gaano ka ba? Nang gawin mo yan. Galit na galit si Sonia kaya kumabog ang dibdib niya. Ginawa niya. Huwag mag-expect ng pagbabalik ni Fane. Malayo siyang kamag-anak ni Drake. Pamilya. Alam iyon ng lahat ng tao sa kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi. Isa sa kumpanya ang nang-ahas na saktan siya. Kahit ang dating manager ay kailangan. Bigyan siya ng mukha at humingi ng kanyang mga opinyon para sa maraming desisyon. Sa kanyang palagay, si Fane ay isang masamang sundalo lamang kaya hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanya ng ganoon. Naku, pasensya na, katulad mo lang ako. Hindi ako gaanong nag-aral, at isa lang akong boorish. Lalaki. Akala ko pinupuri kita. Nagkibit balikat si Fane. Ipinagtanggol ang sarili. Maraming empleyado ang tumawa nang marinig nila ang kanilang sinabi. Palitan. Ang taong iyon ay matalino at matalino sa kanyang mga salita. Ikaw, si Sonia. Galit na ang kanyang mukha ay naging asul, ngunit siya ay nawala ng mga salita upang gumanti. Naka-cross arm lang siya sa dibdib at sumulyap sa bag na nasa loob. Kamay ni Fane. Bakit ka nagdadala ng ganyang pangit na bag kung nandito ka para kumain? Ito ay isang 6 na bituin na hotel, ang pinakamahusay na hotel sa Middle Province.
Hindi ka ba nahihiya? Para pumasok ng ganito, napatingin si Fane sa bag na nasa kamay niya. If it's nakakahiyang magbuhat ng ganito kalaking sako ng pera, di ba mas lalo pa? Nakakahiya kung maglakad ka ng walang dala. My goodness, totoo ba ito? May pera ba lahat? Napadilat ang mata ng isang lalaking empleyado nang marinig si Fane. Napabuntong hininga ang lahat. Kung ito ay cash sa bag, ito ba ay nagkakahalaga ng 2 milyon? Cash sa bag. Napakayabang tingnan. Iyon ay isang gawa ng isang tycoon. Hehe. Tama siya. It's all money in here. Panunuya ni Sonia. If I'm not wrong, it's ang pera mula sa pangangalap ng basura na ginawa ninyong dalawa noon. May balak ka bang pumunta? Ibenta ito pagkatapos ng hapunan. Kung iyon ang kaso, kumbinsido ako na ito ay pera. Siguro. 10 or 20 bucks worth. Tumigil si Sonia bago bumaling kay Selena. Manager, ang galing talaga ng asawa mo sa pagbibiro. Siya. Mapanlate na idinagdag. Nakabusangot na tingin si Selena. Supervisor, pasensya na. Bigyan ka, pero may totoong pera sa bag ng asawa ko, sagot niya. Wala kaming dalang pera, kaya bumili kami ng bag. Gagamitin natin ang natirang pera para makipaglaro sa lahat mamaya. No way. Ang asawa mo ay isang sundalo. Paano siya yayaman? Nagdududang sabi ni Sonia. Pinag-aralan niya ang bag. Maingat at sinubukang subaybayan ang balangkas ng mga nilalaman. Tumingin ang balangkas. Maayos at hindi kahawig ng mga bote o lata. Ang isang sundalo ay hindi maaaring magkaroon ng pera. Mahaba ang buhok mo, ngunit tiyak na kulang ka sa kaalaman. Ngumiti si Fane. Habang pasulyap-sulyap siya sa mga tao. Pasok muna tayo. Aling private room? Nag-book ka ba, umorder ka na ba ng mga pinggan? The private room isn't mahal, ang pinakamababang paggasta ay 200,000 lamang. Mr. Fane, sa tingin mo, it's appropriate. Sinadya ni Sonia na tumaas ang tono nang banggitin niya. Ang hanay ng presyo. Nakalok ang aprikot niyang mga mata sa mukha ni Fane, ayaw niya. Para mamis ang ekspresyon niya. Sa kanyang pagkabigo, hindi napigilan si Fane. Ito ay, okay, let's go. Isinukbit ni Fane ang bag sa kanyang balikat at pinona ang pagpasok. Ang hotel. Terena. Naisip ni Selena na nakakatawa ang paglalakad ni Fane. Siya, mistulang manggagawang bukid na papunta sa trabaho. Sa hindi inaasahan, basta. Habang papasok na si Fane sa hotel, may dumating na 2 security officer. Sa kanya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.